Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Nagpakitang gilas si Carlo Black Tiger Biado kung saan gumawa ito ng come from behind win sa World Ranking Tournament RAXX Pool Room Open sa New York. Iniwan ang dating world champion 10-4 ni teen sensation Moritz Neuhausen ng Germany sa designated round, subalit rumatsada ng husto si Biado para kunin ang titulo at ang $9,000 na premyo 13-12. Naging matamis ang panalo na ito para kay Biado dahil tinalo siya ni Neuhausen sa hot seat match 4-9, ngunit nakabawi naman kay Alexander Kazakis 9-4 para magkaroon ng rematch kay Neuhausen. Una nang tinalo ni Biado sina Vitaly Patsura, Oliver Solnoki, Max Lechner, Shane Wolford at David Alcaide. Susunod na masisilayan sa aksyon si Biado sa Connecticut Open bago niya subukang makuha muli ang kanyang titulo sa US Open Pool Championship na nakatakda sa Setyembre 25 hanggang 30. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bumawi ang Gilas Pilipinas Men's Under-16 team laban sa Kazakhstan 66-42 para manatiling nasa kontensyon sa 2023 FIBA Under-16 Asian Championship na kasalukuyang ginaganap sa Doha, Qatar. Humakot si Kiefer Luis Alas ng 18 puntos, 10 rebounds, 3 steals at 2 assist para pangunahan ang Gilas Boys. Nahirapan ang Gilas sa first half kung saan masama ang kanilang tirada sa labas ng arko at nakakuha lamang ng isa sa 11 3-pointers para maiwan ng Kazakhstan 30-25. Subalit nakuha ng Gilas Boys ang kanilang momentum sa third quarter kung saan nalimitahan nila ang Kazakhstan sa 3 puntos, 47-33. Nagambag si Joaquin Ludovice ng 11 puntos at nagdagdag si Bon Ervin Daha ng 10 puntos at 8 rebounds para sa Pilipinas. Nanguna naman para sa Kazakhstan si Alisher Muratuli sa nagawa nitong 15 puntos. Dahil sa panalo, may 1-1 kartada na ang Pilipinas sa Group D sa likuran ng China na may malinis na record 2-0 pagkatapos ang pagtambak nila sa Malaysia 95-33. Makakalaban ng Pilipinas ang Malaysia ngayong Miyerkules para sa isang pwesto sa quarterfinals. Ang 4 na mangungunang koponan sa torneo ay magkakaroon ng pagkakataon na maglaro sa 2024 FIBA Under-17 World Cup. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinimulan ang kampanya ng Philippine Men's Volleyball Team ng pagkatalo sa kamay ng Indonesia sa 19th Asian Games na ginaganap sa Hangzhou, China. Nagtamo ng 22-25, 23-25, 20-25 pagkatalo ang national team laban sa Indonesia para malaglag kagad sa 0-1 record sa Pool F ng kompetisyon kung saan kasama din ang malakas na koponan ng Japan. Tanging ang veteranong player na si Brian Bagunas lang ang nakagawa ng double digits na 17 puntos at nalimitahan lang sa 9 at 8 puntos sina Steven Rotter at Mark Espejo ayon sa pagkakasunod. Balanse naman ang atake ng mga Indonesians kung saan nanguna si Agil Angga Anggara sa nagawa nitong 11 puntos na sinundan ni Nafari Putratama at Donnie Haryono na kapwa nakagawa ng 10 puntos bawat isa. Susubukang makabawi ng Pilipinas itong Miyerkules kung saan makakatapat nila ang Afghanistan. Ang balitang yan ay mula sa RP2 Sports 918 kHz. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magiging mainit ang volleyball court sa Paco Arena sa Maynila dahil sa matinding aksyon na nakaschedule sa pagsisimula ng semifinal round ng Women's V-League Collegiate Challenge ngayong Miyerkules.
Tampok ang laban sa araw na ito ang pagitan ng Far Eastern University at University of Perpetual Help System Delta matapos ang pagtatapat ng University of the East at College of St. Benilde. Muli na naman sasandigan si interim coach Manolo Refugia kay Chenny Tagaod para sa Lady Tamaraws. Magtutuos naman ang dalawang koponan na hawak ni veteran mentor Jerry Yee ang Lady Warriors at Lady Blazers. Hawak ng Lady Blazers ang 1-0 bentahe kontra sa Lady Warriors sa komperensyang ito. Naitarak ng Benilde ang 23-25, 25-22, 29-27 at 25-18 panalo laban sa UE sa eliminasyon noong Setyembre Agis. Umaasa si Lady Blazers top spiker Gail Pascual na maduplika ng kanilang tropa ang naturang panalo upang makuha rin ang 1-0 kalamangan sa kanilang serye. Sa men's division, maghaharap ang top seed University of Santo Tomas at Far Eastern University pagkatapos ang duelo ng Ateneo de Manila University at De La Salle University. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.